paano naman nakatulong, Ava, yung background mo as an entertainer sa entertainment dito sa pagiging negosyante mo? Network. Okay. Ay, oo. Totoo Network. yan. Big sabihin, Kasi pag nalaman nila, uy, si Ava Mendez, di ba yan yung ano? Ano na nga natin, ganyan-ganyan. Kaibiganin natin, opera natin ng negosyo, ganyan. Dyan pumapasok yung mga yan. Although, yung 90% ng mga yan, may mga ano motibo. Yan. May mga motibo. Oh. At yung iba, yun yung talagang clean business lang talaga. Konti lang. Paano mo siya pinifilter out? Ang ginagawa ko kasi, pag nauna ko na sila nakilala, dinidisiplina ko na sila na ganito lang ako. Hindi ganito lang ako, simple lang yung gusto kong mangyari. Kung gusto mo ganyan na mangyari sa atin na merong tsuktsakan bago business close. Pass ako sa embutido. Oo, pass talaga. Kasi hindi ako ganyan. Minsan nagwa-white lies na nga ako, sabi ko meron na akong jowa kahit wala naman akong jowa. Okay. So hindi talaga kayo ni price tag? Hindi. Uy. Ano lang, trabaho lang, collab lang. Oo, tsaka naging beshi ko na rin si Price. Okay. So, ibig sabihin, network, napakalaking bagay na nakatulong sa'yo dahil dito. Aside from doon, siguro work ethics, meron ba? Or sa character mo, or yung galawan dati sa entertainment, may naitulong ba dito sa negosyo? Aside Yes, from meron. Network, ano pa? Meron. Kasi syempre, iba yung work ethic namin kasi sa mga movie at saka yung dito ngayon, parang wala naman na iba. Siguro parang parehas lang. Like, you have to wake up early, meditate, exercise, kumain ng tama. Yeah. Pero, nung that time na yun, hindi na ako nakakapagbasa ng mga books, Pero hindi alata sa mga ako, mahilig ako magbasa ng libro. Correct. Marami akong books sa bahay. Puro mga self-improvement, about mga financials. Talaga? Yes. Yung mga hindi alam ng mga subject tungkol kay Ava Mendez. Bookworm to. Diba? Anong favorite mo siguro na book? Ikigai. Ganda yun. Tsaka Atomic Habits. Uy, the best yan. James Clear. Yeah. Nice. Tsaka Alchemist for Spiritual. Ayan, Paulo Coelho. Yes. Maganda yan. Dalinay. Correct. So, ano ang pinakamalaking challenges mo naman ngayon sa negosyo? Siguro yung nakakamit ako ng mga manggagancho na mga manufacturer kasi skincare yung inaano ko. Product. Yes, skincare product yung negosyo ko. Ang dami pala. Oo. May mga pinapasabi pa sa akin na i-consignment yung mga product kaya ayoko nga ng consignment. Tapos ang ginagawa sa akin, nilalabasan ako ng mga product tapos yung ibibigay nila sa akin MOQ, aabot ng mga 20,000 na product. Sabi ko, hindi pa naman yan ang kailangan ko 10,000 lang muna tayo. Binibigla mo ko. Hindi. Paabutin natin 20 to 30 yan kasi artista ka naman diba? Ganun pa lang. Sabi ko, hindi naman pwede kahit naman artista diba? Siyempre, nag-starting pa lang naman tayo. Correct. At saka sa pagninegosyo, always start small. Humble beginning talaga. Walang shortcut, walang cheat sheet. Correct. Imagine mo, sikat na to Sob Ava Mendez na nagsasabi niyan. Correct. So, start small talaga Kumbaga wala siyang, alam mo yun, automatic, hindi Kami nga ng nanay ko sa probinsya Nag-start kami, karinderya, napalaki na napalaki. Hanggang sa naging restaurant. Tapos lumipat na kami lahat dito. So, gusto ulit ni mama na magkarinderya ulit. Oo. Sabi ko kay mama, mag-iipon lang ulit ako, magtatayo tayo ng malaking karinderya sa Metro Manila. Wow. Pwede, aabangan natin yan, no? So, ibig sabihin, may background na rin pala, kumbaga may nakita mo na rin to sa parents mo growing up na merong pagka-entrepreneur, negosyante. Yes, ang mami ko talaga negosyante, ang tatay ko politician talaga kasi ang tatay ko political advisor ng tito ko. Okay. So, balance lang, di ba? Ngayon, anong pinagkakabalan nila? Tumutulong sila dito sa negosyo mo? Yes, tumutulong sila sa negosyo ko. Yun ang maganda, no? Yun ang magandang... may kasama ka. Yes. At masasabi ko yun talaga yung humble beginnings ko kasi buong family ko,
pati yung mga bata tumutulong din na mag-pack ng mga Ay, wow. skincare ko. Kaya yun ang nakakatuwa at ayun yung tinetreasure ko talaga sa pang-araw-araw. Correct. Yung tsaka yun yung maganda kasi kunyari si V, kaya din naging successful yung V-line kasi yung parents na yung katulong niya doon. Oo. Mhm. Mga ano ko mga accountant yung nanay ng tatay doon no? Oo. Ang tatay ko tagahawak ng pera, ang nanay ko ang taga-compute ng pera kapag may mga pumapasok. Pag mga malalaki. Alam mo pinakamaganda pag nanay tatay mo kasosyo mo? Hindi ka gugulangan yan. Correct, Hindi. correct. Kalokohang gulangan Oo. ganyan, di ba? Oo, totoo. Imposible. Hindi yung kayang gawin ng magulang sa anak. Oo. Totoo yan. Magulang yan, Kapatid, pero hindi pwede ka gugulangan. Kapatid, pwede pa kumupit-kupit yan eh. Di ba? Pero mga kapatid ko mabait sa akin pag may hinihingi, yeah. magpapaalam. Yun ang maganda. Yun ang sabi ko sa kanila, huwag niyo akong kukupitan. Kahit anong kailangan niyo sabihin niyo sa akin, ibibigay ko naman eh. Yeah. Correct. Sino ang inspirasyon mo sa Ava sa pagninegosyo? Ang inspirasyon ko, Ah. si tito natin si Elon Musk. Si Si Tito Elon. Pero personally, may kakilala mo na kunyari, kumausap si dati, Ava, magnegosyo ka na lang. Paano ka nag-come up sa ganun? Actually, itong skincare talaga, ito talaga yung gusto ko talagang inegosyo. Okay, bakit nga ba Kasi yan? dito ako passion eh. Passion Okay. about. Okay. Kasi nung college pa lang ako, yung 1,000 pesos ko, tinitipid ko pa yun for a week Okay. bago ko padalhan ulit. Pampaganda niya. Kaso yung 1,000 na yun, nauubos lang siya in just 3 days. Dahil, Kasi pinambibili ko ng skincare. yun. So, dati pa talaga passionate ka na dyan. Oo, kaya Okay. alam ko na yung pasikot-sikot lahat sa skincare from sa pinakamahal hanggang sa pinakamura. Okay. Kaya Oh. doon ako nagkaroon ng idea kung paano ako bumuo ng skincare. Tapos sabi ko gusto ko magnegosyo ng skincare. Kaya yung mga ibang formulation doon, suggestion ko din yun, pero with the help of my chemist din. Kasi may mga formula na hindi mo pwedeng pagsamahin eh. Correct. Okay, so talagang passionate ka nga talaga dito at talagang Yes. kabisado mo na siya before pa. Yes, kasi ayokong pumasok sa isang negosyo na hindi ko alam, Mhm. na wala akong knowledge. Correct. Although pwede naman siyang matutunan sooner or later, pero iba pa rin kapag alam mo yun, passion mo. Kasi yung money, Susunod yan eh. susunod naman yan eh. Iba talaga pag may passion kasi namomotivate ka sa pang-araw-araw. Correct. Yung na-excite ka pag gising mo sa umaga, eto na, ganyan-ganyan. Kahit sa gabi, kaya nga hirap ako matulog, ang daming pumapasok sa utak ko. Ganun eh, pag negosyante ka. Oo. Kaya ako kagabi puyat. Di ba tumawag kayo? Late na ako nagising. Kakaisip ng negosyo. Ganun Oo. yan, ganun. Anong Correct, bagong correct. marketing strategy ko? Oo, Anong good problem naman lahat eh. correct. Nakaka-relate kami dyan. So sige, so Bava, pag-usapan natin ngayon to, no? Kasi ang gusto natin sa episode na to, talaga matulungan natin. Yes. Lalo na yung mga kababaihan na makapagsimula ng negosyo, 'di ba? So for you, ano-ano ba yung mga business para sa iyo na suwak sa mga babae ngayong 2024? Sa akin, kung mahilig kayo sa pagkain, why not mag-start sa mga food cart? Okay, food. Okay. Yes. Or yung parang mga, kunyari, kung may garahe man kayo, pwede kayo magbenta doon ng mga pagkain. Di ba? Mga karinderya, pwede. Kasi ganun ang ginawa namin ng mami ko noon dati, nung nasa Isabela kami. And ang laki din naman nung kita sa isang araw. Correct. Biruin mo, nanay ko maglalabas lang ng 2,000 sa karinder niya for 1 week. Magkano na yung bumabalik? 10,000 na. Wow! Laki nun 500% Yes. Tubo. Magaling ang nanay ko sa negosyo, lalo na pagkainan ng usapan. Galing Pagkain talaga. Kasi nanay ko masarap magluto. Hindi lang ako nataba. At saka mga babae ng mga hilig nila. Yes. Luto-luto, talaga. bake-bake. Matik yan. So kung passionate kayo mga sob na sa pagluluto, bake-bake, simple lang nyo gawin yung negosyo. Diba? Kung ano yung passion ninyo, yun ang gawin ninyo. Kasi doon kayo kikita. At saka happy ka sa ginagawa. Oo. Tsaka huwag kayo magne-negosyo na kaya mo gusto magnegosyo is kumita ng pera. Yung ganun pa lang na mindset, dapat palitan niyo yun. Talo ka na doon. Ano yung, pag nagnegosyo ka, ano ba yung magiging purpose mo? Like, ano bang maitutulong mo? Kailangan ganun eh. Hindi mo siya iisipin na parang sa sarili mo lang. Isipin mo yung makakatulong ka sa iba. Correct. Para mag-proceed lahat ng negosyo mo. Yeah. Money will follow. Yes, that's true. Ang ganda nun kasi
marami na ngayong mga gustong magnegosyo dahil nakikita nga sa TikTok, sa social media, technically, di ba? Ang dami Yes. nilang nakikita mga nagnenegosyo. Yes. Yung iba pa nga, di ba? Parang, ayoko na mag-school, magnenegosyo na lang ako, di ba? Bakit? Yes, Kasi actually, yung kikita mga ko pera. bata ngayon. Mm. Oo. Gusto Totoo lang kumita yan. ng pera and so on and so forth. Hindi pala maging effective pag ganun. Mhm. Oo, kailangan may purpose siyang ginagawa mo Yeah. or Yes. passionate ka about it And para then mag-work. always look sa malayo. Tumingin Okay. ka sa malayo. Like, pag ginawa mo ba to, ano na mangyayari sa'yo within 5 years? Okay. Magiging stable pa ba siya? O ano pa pwede mong gawin after during the 5 years? O pag nag 5 years ba, mag-expand ka ba ng business? Kasi sa totoo, sa business talaga, napaka-risky. Yeah. Kahit naman sa buhay, risky. Mhm. And always think lang na meron talagang positive and may negative pagdating sa negosyo. Mhm. So, yun ang kailangan ninyong isipin lagi. Hindi lang puro positive at hindi rin talaga dapat na puro negative lang. Always think balance when it comes to business. Okay, ganda nun Mhm. na when you think of a business, ano yung value nito na maitutulong sa kapwa? Yes. Ano yung masosolve the problem? And then number 2 is, ano yung vision mo for this business? Kasi maraming nagdinegosyo na negosyo-negosyohan lang eh. Yes. Kaya no wonder in a year, lugi na. Totoo. Or susuko agad. Susuko Oo, agad. kasi hindi naman dapat talaga kailangan maging greedy sa negosyo. Oo. If you aim high, you don't have to be greedy. Correct. Kasi sometimes may business, it will take you 1-2 years ng break even or palugi. Oo, totoo. Pero puputok after 3 years, 4 years, 5 years. Kaya lang kung wala ka nang vision for that business, Mhm. wala na. Ititigil mo na siya dahil hindi ka makakuha agad ng instant result. Yun yung sinasabi mo na kung pera ang habol mo at pera yung motivation mo, alanganin ka dyan versus kung passionate ka sa ginagawa mo. Yes, exactly. Diba? Kahit hindi yan kumikita, nag-e-enjoy kang gawin. Yes. Yeah. Totoo yun. So, aside from food, ano pa? Siguro bigyan pa kami mga dalawa. Siguro Siyempre, kung ang mga babae, mahilig naman talaga sa skincare. Cosmetics. Why not mag-start kayo ng small? Meron yung mga pwede kayo mag-rebrand. Mhm. Like yun dun sa mga manufacturer, may mga ready na sila for the product. Yeah. I-rename mo na lang yun. Mhm. And then, ibebenta mo through online. Yun, pwede na yun. Magkano lang yun? Mga 1,000, 2,000, mga sa sabon. Yeah. Ang laki na yun. Yung 1,000, 2,000, pwede ka na makabenta no ng 50 pieces na sabon. Mhm. Na magkano mo siya ibebenta. Correct. Di ba? Shout out sa wife ko, Chase Cosmetics. Nagsimula din yung wife ko last December. Pero ngayon medyo hindi manganganak na kasi bubulwak na eh, no? Mm-mm. Kaya hindi mo na masikaso ngayon, pero after niyan malamang tututukan namin yan, lalo na ngayon na inaaral namin yung e-commerce. Yes. So integrate namin siya on e-com. Oo. Sige, so cosmetics, Yes. syempre kung gusto ng mga babae, parang Matik yan. bihira yung babae hindi mahilig sa skincare, at Matik mga cosmetics, yan. di ba? Oo. Ano pa, last? Eto, kung hindi kayo sanay sa sa tawag dito, traditional, mag-digital kayo. Okay. Paano Yung yan? digital marketing. Okay. Okay. Maraming nangangailangan ng mga, like halimbawa, yung mga boomer. Mhm. Masanay sila sa tradition kasi wala pa naman that time, di pa naman high-tech ang e-com, Internet. di ba? Yeah. Correct. So, yung mga gusto lang magtrabaho sa bahay, like yung mga freelancer na marunong sa mga digital, Ang galing. pwede nyo rin pasukin yon. Yeah. Kasi, ang usapan nyo lang naman dun, online lang. Or Correct. pwede rin kayo mag-meet up. Yeah. Tapos ituturo nyo sa kanila yung platform nun, kung paano sila way of kikitain. Yon, educate. Yan Doon din ang, kayo kikita. yan ang perfect na business sa mga housewife. Yes. Sa mga housewives na kunyari, meron siyang asawa na nasa abroad, tapos ayaw siyang pagtrabahuhin, ayaw siyang magtrabaho sa Kasi isang bahay company. lang dapat. Kasi ikaw mag-aalaga sa mga Oo, anak. Pwede, oo. ito yung magandang business for you, Correct. mga mamshi, no? Na simula mo to, nasa bahay ka lang, maasikaso mo anak mo, digital. Kasi tama si Aba, Correct. no? Na hindi kailangan puro traditional yung business mo. Yes. Oo. Ngayon, digital era tayo. So, find a digital business na magagawa mo yung trabaho or yung negosyo kahit nasa bahay ka lang. Correct. Totoo. O tsaka laki ng kitaan dyan eh. Oo Oo, malaki naman. talaga. Mas malaki pa nga yan kasi ang market mo dyan,
buong Pilipinas or maybe buong mundo. Correct. Mhm. Compared kung traditional yan, dun sa area nyo lang, di ba? Totoo. Kasi kapag traditional, dun lang yun eh. Pag digital, lumalabas ka sa ibang bansa. And then Yes. makakabuo ka pa ng network. Correct. Yes. Yun yung maganda dun. Yes. Galing. Mhm. So, next question. Mas magaling bang negosyante ang mga babae kesa sa mga lalaki? Para sa'yo. Uy.